Okay, a question here from at Luz Adrian Lee. Sama na itsura natin. Tinatanong niya, sino ang dark horse contender in the UAAP? Sino yung katanong? Sino yan? Sino yan dyan? Yan. Kulang yung space. Sige, let's start with you, Chuck. Name your dark horse contender or pwede plural, contenders. Hindi pwede isa lang. Isa lang daw, sabi ni Benji. Dami kasi. Okay. Isa lang sabi niya, singit lang. Isa lang. Kasi marami tayo ngayon. Sige, isa lang, go. Based lang on Phil Oil, UE. Because of Roy Sumang, because of yung parang yung just how advanced his game has gotten since we saw him last year sa UAP. And now he seems to have the teammates who are able to support him talaga. And they really performed well sa Phil Oil. So I say UE, Roy Sumang. Dark horse to make the Final Four at least. Okay, Magu. Pwede ba, Lasal? Pwede! From favorite to dark horse na bigla ngayon. Pwede. Pero I think Lasal should still be considered one of the favorites, I guess, Pero on masyado paper. matang magaling yung Lasal para dark Yeah, horse. so still one of the favorites. So, Pero feeling mo, parang dark horse level. biglang bumagsak O nagpapadihado ka lang. Pag ginagaya ko yung style nyo. Kayo puro ano eh. Pero siguro Adamson. Just because of Coach Leo Austria. Every year naman performance sa ABL. Coach Leo has always managed to bring out the best in any lineup na itapon mo sa kanya. I don't even know who's on Adamson this season. Pero dahil nandito si Coach Leo. Duremdes. Si Duremdes, si Marlu, tsaka si AJ. Favorite yun, hindi dark horse. Dark horse yung matanda na sila. Ateneo daw! Ateneo daw, dark horse. Paano Lasal nga, hindi pwedeng dark horse. Ateneo, 5-pit champion. 5-pit champion yun eh. Bakit hindi pwede? Champion yun eh. Hindi pwede, di ba? Depending 5-time Hindi champion. pwede yun. Pero pag tinignan mo yung lineup nila. Hindi, pero Bena. Sila. Hindi pwede yun. Sila malaki. Overruled. Overruled. Sige, UP, Good game. Good choice. Kaya ba't kayo natato? Bakit ba? Every team has a right to be called a dark horse. Yes. Bakit ba? Why UP? Kasi, matagal lang hindi na nanalo yung UP. So pag nanalo sila, talagang Dark horse sila. dark horse na sila. Pero ang ganda ng explanation mo. yung talent sa UP, ng mga anak ni Benji. Yun. Tapos syempre Coach Ricky is a very good defensive coach. Hanapin lang ng... Ibig sabihin, hindi sila makakashoot. Ayun na yung sasabihin ko eh. Okay, go. Kaya nilang hanapin saan sila kukuha ng puntos. Yung UP. Pero otherwise, alam mo yung mga players na hindi talaga superstar ng big schools nung high school, lahat napupunta sa UP. So it's just a matter of time na mag-gel sila sa team. Tapos jumpstart talaga yung programa. Parang yung mga hindi nakuha sa iba, dito na lang ako. Pero magagaling rin yung mga yun. Oo, di ba? Carlo, who's your dark horse? Ako pala yung NU eh. NU. Malakas ang NU eh. Feeling ko FEU. Kasi wala masyadong pumapansin sa kanila. Kung tatanungin mo yung mga tao. Actually, nagtataka, how come yung mga tao hindi pinag-uusapan ang Tamaraws? Exactly. Bakit ba? Pinag-usapan nila NU, Lasal, Ba't pag UE, sinasabi? Ateneo, UE, maybe UST. Pero walang pumapansin sa'yo. Pero kasi parang ina-assume mo na papasok sila sa Final Four eh. Hindi ganun ang dating eh. Hindi pinag-uusapan. Kailan ba huling hindi nakapag-final for FEU? Mga 4 or 5 years ago. Ewan ko, kasi mamaguhin mo ako pag sumagot ako eh. Alam mo. It's a trick Question? Kaya sila dark horse. Sa FEU. Sabi ni Benji na. FEU. Sa FEU ka. Ako FEU. Hindi, kaya walang pumapansin sa FEU. Dahil ilang years na bang ina-expect na mag-champion si RR at si Terence. Basically, pag pinag-usapan mo ng FEU, RR and Terence yung pinag-usapan. Pero ngayon nga, wala masyadong nag-expect. Pero Kaya, bago yung feeling coach ko, nila, si Coach Nash. Kita ko sa mga post yan, they do, nag-church sila, tapos nag-home visit yung buong team sa mga bahay nung players. So I think ang goal talaga ni Coach Nash, magkasundo yung mga player. At Ano yung mga taga Mindanao pinupuntahan nila? Magud. Hindi, tinatanong ko na. Tanong yun. Tanong yun. Nila? Tanong dito. Kasi, tanong pa eh. Pero bottom line, yung goal ni Coach Nash, gusto niya, magustuhan ng mga players niya maglaro together. For each other. Ako sa akin, pinili ko yung UE is because minsan challenge din for young teams to be able to translate yung success nila sa Phil Oil to actual
to the UAP season talaga, di ba? Hindi Pasa naman mo porke lang may yata yun. success sa Phil-Oil. Asenso na kagad sa UAP. Bago lumabas na. Nabasa mo lang yata yung article. Hindi ko pa nga sinusulat eh. Paglabas nito, nasulat mo na yun. ikaw. Hindi, si Sir Benji muna. Hindi ako kasali rito. Nakatambay ka lang dyan. Meron lang. Meron ako. Nakikichismis lang, gano'n. Ako, Dark Horse ko, Ateneo. Hindi nga pwede yun eh. Pero, hindi Ateneo. 5-peat champions, hindi pwede Dark Horse. Meron ba? Siya nga na-overruled yung Lasal eh. Sagutin niyo to. May dominant big man ba Ateneo? Meron o wala? Wala. Wala nga tayong big man. Wala. Oh, May keeper Ben eh. ba isang player lang yun, no? Hindi ba Ano, tinalo 1 on na? 5? Hindi ba tinalo Sige ng na, Ateneo Lasal? Hindi pwede, isa. Ano? Hindi pwede, tambay ako, hindi pa ako pwede. Hindi pwede yung Ateneo. Hudyo ka na. Ibang team. Ang judge, yung tambay yung Judge ako judge. eh. Bawal Lasal, Ateneo. Bawal yan. Sige. Ako, dalawa. I think UAE is an easy dark horse. In fact, I would even dare say yung UAE is a level above dark horse. Nag-champion na sa Phil-Oil. Ako tingin ko UE papasok ng Diba? I look at UAE, I think I'm looking at a legitimate Final Four team. I think agree ako kay Carlo. I think FEU would be a dark horse. Mainly because yun nga hindi sila pinag-uusapan. Which is, nakakapagtaka talaga. Either people are, so used to FEU being a contender, or duda sila na yung RR Garcia-Terence Romeo combination will ever work. Parang feeling nila talagang Ilang taon na yun eh. Magkaaway, no? hindi yan gagana talaga.